Kahit saan ka magpunta, marami talagang mga taong tsismosa. Sila yung mga tipo ng tao na mahilig pag-usapan yung buhay ng iba na akala mo napaka-perpekto ng buhay nila. Mga taong mapanira, mahilig gumawa ng storya at mabilis humusga maski hindi naman talaga nila alam yung tunay na storya. And sa totoo lang, may iba't ibang klase ng mga taong tsismosa. Number 1, yung mga feeling close. Sila yung tipo ng tao na kakikilala mo pa lang o hindi mo talaga gaanong kilala tapos masyadong maraming tanong na personal sa'yo. Hindi mo obligasyon na sagutin lahat ng tanong nila. At hindi lahat ng taong tinatanong yung buhay mo interesado sa buhay mo. Minsan inaalam lang nila yung mga bagay-bagay na pwedeng ikasira mo. Number 2, mga tsismosang defensive. Sila yung tipo ng tsismosa na pwedeng nakagalit mo o may hindi kayo pagkakaunawaan tapos gagawan ka ng storya tapos ikukwento sa ibang tao para sa ganun meron silang kakampi. Sila yung tipo ng tao na uunahan ka para bago mo ikwento yung tunay na storya, nasiraan ka na nila. Number 3, mga tsismosang rat-rat. Sila yung tipo ng tao na walang sinasanto. Lahat tinitira nila, wala silang pinipili. Mapakaibigan, mapakamag-anak, wala silang pake. At wala rin silang tunay na kaibigan o mga kamag-anak na nagmamahal sa kanila kasi hindi sila mapagkakatiwalaan. At mag-ingat ka sa kanila, oras na narinig mo yung salitang sa atin lang to. Kasi pag sinabi nila sa atin lang to, hindi nalalayong ikwento nila yung buhay mo sa ibang tao at sisiraan ka nila at sasabihin lang nilang sa atin lang to. Number 4, mga tsismosang inggitero. Sila yung tipo ng tsismosa na walang magawa sa buhay. Yung inggit na inggit sila sa'yo at wish nila na maging katulad mo. Kaya ang ginagawa nila, sinisiraan nila yung taong kinakainggitan nila para sa ganon, gumanda-ganda yung pakiramdam nila sa miserable nilang realidad. Number 5, mga usyusero. Sila yung tipo ng tsismosa o tsismosa na nakikisingit sa usapan ng mga tropa niyang tsismosa para lang malaman kung ano yung bago, ano yung trending. And number 6, yung makabagong tsismosa. Sa lahat ng mga tsismosa, ito yung pinakadelikado sa lahat. Kasi sila yung mga tipo ng tsismosa na nagni-ninja moves sa mga social media. Yung nagpo-post sila ng mga picture, may kasamang storya na hindi naman totoo, tapos sisiraan nila yung mga taong hindi nila gusto o gusto lang nilang siraan o nakagalit nila para sa ganun maikalat nila sa buong mundo yung storyang hindi naman totoo at sinishare ng mga taong nauuto nila. Ang masasabi ko lang sa lahat ng mga taong na biktima ng mga tsismoso at tsismosa is mag-ingat kayo sa bawat taong pagkukwentuhan nyo. Alam niyo yung mga pagkakatiwalaan nyo sa hindi at piliin nyo mabuti yung mga magiging kaibigan nyo. And also sa lahat naman ng mga taong mahilig sa chismis, yung mahilig maniwala basta-basta, yung mga taong mapanghusga, is mas pagtuunan nyo na lang ng pansin yung sarili nyo para mas lalo kayong umunlad. Hindi yung nagpo-focus kayo sa buhay ng ibang tao na wala namang kinalaman sa buhay nyo. Imbis na mainggit at manira, mas pagtuunan natin ng pansin yung mga bagay na ikakaunlad natin para sa sarili natin. Dahil sa totoo lang, wala namang magagawa yung paninira sa kapwa. Walang maidudulot na maganda. Thank you for watching this video, guys. And if you like this video, just hit the like button. Yan. And also, kung familiar kayo sa iba't ibang klase ng mga tsismosang binanggit ko kanina, alin dito yung mga na-experience nyo na? Just please post your comments below. And again, this is Papa Dom saying peace and bye.